Panic ka na hindi. Take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, hinahanapan po ng ebidensya, no? Hinahanapan po ng pangalan. Ito pong mga prosecutor na nagsasabi po na 30,000 daw po, no, ang sistematikong napatay dito po sa war on drugs. Ayan po. At sinabihan pa po ni BP Sara na BOBO ang abogado ng kalaban. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga liton-lito na po yung mga tinatawag na political analysts. Kung ano po ang mangyayari dito po, no? Pilit na pilit po sila doon sa pagpapaliwanag sa survey. Samantalang yung survey results po mismo ay hindi ka panipaniwala. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ngayon po, in-interview po, lumabas po ngayon itong mga pahayag ni BP Sara tungkol po dito sa meron na po kasing ebidensya, no? Yung pong prosecution. Alam nyo po, nire-require po ng ICC. Hindi po pwedeng magtaguan ng ebidensya, no? Lahat ng ebidensya nyo, kailangan ilabas nyo para makita po ng mga depensa sa panig po nila Pangulong Duterte. Ngayon po natin mapapatunayan na yung mga press release nila, 30,000 namatay. Ang galing ng banat ni BP Sara, no? Sabi ni BP Sara, ipakita nyo yung pruweba, no? Na meron nga systematic, mayroong systematic killing. Ito muna, yung in general po muna. Ayan, sabi ni Sara, you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims, di ba? Mahirap pong patunayan yan, 30,000 victims. If you do not have names, ang patunay po na totoong may biktima na nag 30,000, dapat may pangalan na 30,000. No? Ganun lang po, napakasimple. Simple lang po bumanat si BP Sara. Nasaan yung pangalan? Sino-sino yan? Ang hirap po kasing sabihin, na demanda po nakulong si Pangulong Duterte sa pagsasabi nyo na pumatay o yung kanyang gobyerno ay may pinatay na 30,000 dito sa war on drugs. Nasaan po ang mga pangalan ng mga yan? Yung mga nilabas nyo, yung kamamatay lang, 2024. Di ba? Pinangangatwiranan. Ito sing konti rin na to. Ang nangangatwiran. Okay. Mahihirapan po kayo. Hindi natin alam, kasi ang ICC, hindi natin alam kung paano kumilos yan. Pero mahihirapan po kayo sa normal na korte. No? Pag wala pong pangalan yung 30,000. Hindi po pwede. Crimes against humanity yan. Crimes against humanity po. Ibig sabihin, may systematic po na ginawa yung Pangulong Duterte. Very basic po yun. Kung may pinatay kami, kung may pinatay si Tatay Digong na 30,000, asan yung mga pangalan? Sino-sino yan? Ang dali po sagutin, di ba? Kasi po korte to Hindi naman po to survey. Korte po to. Kinakailangan po may pangalan po yun. So far, ang sinasabi pong pangalan, 43. Kahit po balibalik ta rin tayo, hindi po matatawag na crimes against humanity yun. Alam nyo kung bakit? Mas marami pa namatay sa isang bagyo Kay Bongbong Marcos Isang bagyo, 200, ang dami po namamatay. Dito, 43. Within span ng 11 years, 43. Tapos tatawagin ninyong crimes against humanity.
Mas marami pa pong namatay sa isang bagyo ni BBM kaysa sa 43 na naganap sa loob ng 11 years. Paano matatawag na crimes of humanity yan? I-check din, correct. I-check din namin sa PSA kung meron talagang namatay at ano kinamatay. Mamaya lahat, pati TV, namatay sa TV. Eto nga, namatay ng 2024 yung anak ni Aling Sheila. Pinangangatwiranan pa ni Conti na biktima raw ng AJK ni Duterte. Paano magiging biktima? 2024 lang namatay. Si Duterte hanggang 2022 lang. I-check din namin yung mga pangalan na yan, isa-isa. Talo pa yung gera, no? Ibang klase. Hindi ko po alam kung ilan namatay nung pandemya natin. Baka mas marami pa na. Okay. Ano po yung mga sinasabi, no? Sabi ni BP Sara, eto po, dahil laging paulit-ulit ng media yun, ilang taon, war on drugs, 1,000 killed, war on drugs, 30,000 killed, and yet, nandito na tayo sa ICC. And there's just 181 pieces of evidence. 181 pieces of evidence lang. She told the reporters. Okay. Ibig ba sabihin, BP Sara, 181 lang yung napatay? Hindi po. Tuloy natin. Hayaan na natin si BP Sara magsalta. So, nasaan ang 30,000 pieces of evidence? Diba? This is not a case for ICC. These were not even cases in the Philippines. Not a single case. Yun po hinahanap natin. 128 evidence, hindi po ibig sabihin nun na 128 na patay. No? 43 lang. Sabi nga ni BP Sara, not even 50. Where is the system there of killing thousands? Sorry, BO ang abogado nila. How can you prove? Ang systematic po kasi, no? Ang ibig po ng ibig po sabihin ng systematic na pagpatay, talagang may sistema na patay, no? Systematic. Maramihan, no? Talagang iniutos yan mula, hindi po yan yung nanlaban kasi systematic nga eh. Hindi po yan yung talagang asan yung pangalan. Paano mo masasabi na mayroong systematic na pagpatay kung walang pangalan? Talagang wag nating sabing vovo. Pero siyempre may katwiran po si Attorney Cristina Conti diyan, no? Tandaan po, nililitis po si Pangulong Duterte. Aktual na krimen po ba ang nililitis o haka-hakang krimen? Hindi ka po pwedeng litisin sa haka-hakang krimen. Kinakailangan po aktual. Kung aktual na krimen ka, lahat katulad ng lahat ng mga gumawa ng krimen, dapat totoo yung biktima. Para po mapatunayan na totoo, no? Kinakailangan may pangalan at i-check natin. Ito bang si Roberto Duran ay namatay talaga sa AJK? TV pala kinamatay nito eh. Di ba? Iba po yung namamatay sa sakit eh. Okay. Ano namang paliwanag ni Conti? Baka naman may paliwanag si Conti kahit konti lang sabi nga ni BP Sara, vovo. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Talaga? Hindi mo kinakailangan na pangalanan? Talaga? Biktima nga eh. Paano mo mapapatunayan biktima kung walang pangalan? Talaga? Hindi pa pangalanan? Bakit sila naging biktima kung walang pangalan?
Hindi po natin pwedeng sabihin yung pangalan nila dahil sila po ay biktima. Talaga? Yung kaso nga ni rape eh. Kinakailangan may pangalan eh. Tinatago lang ang pangalan, pero may pangalan. Tinatago lang sa balita, pero sa actual na korte, hindi po namin pwedeng pangalanan dahil rape. Talaga? Hindi pwedeng pangalanan? Eh di hindi totoong tao yan kung walang pangalan. Okay. Confidential ba yan? Siguro, ito po, siguro magandang tignan ni BP Sara and this is perfect. What happened to Holocaust? Kinumpara mo pa sa Holocaust, ha? Sige, tignan natin. Sa mga hindi po nakakaalam ng Holocaust, ito po ang ginawa ng Nazi Germany sa mga Hudyo po dun sa Europe, no? Hinuhuli po nila yung Hudyo at ito po ay pinakukulong muna, yung pala iga-gas chamber, kaya po meron tinatawag na systematic. Ikinumpara po ni Comte yung nasa Europe. Alam po ninyo, napanood namin yung Schindler's List. Schindler's List, no? Totoo ba yung mga ano? Totoo po. Bakit? May mga buto eh. Totoo po ba yung naganap po yun na may systematic na pagpatay? Meron po. Yung Holocaust ba naganap? Meron po. Ang Schindler's List po, yun po yung mga nilista ng Schindler para mailigtas. Yung mga naaalala po nila, no? Totoong mga tao po yun. Marami pong napatay nun. Nagpapatunay po. Meron po ngayon, iniisa-isa po ngayon, yung mga pangalan ng mga napatay doon sa Holocaust. May mga pangalan po yun. Totoong tao yun. No? Si Schindler's List, listahan nyo ng mga nailigtas niya ni Schindler doon sa para ano. Hindi ko na alam ang istorya, yun lang ang natatandaan ko. Sa Nuremberg trials, they did not need to name all those killed. The gist of this case of crimes against humanity is the manner of killing, widespread and systematic, could be established by the testimony of even just one person. Okay. Inihahalin tulad niya po doon sa Holocaust. Totoo, pwede naman na hindi nila kinailangan. Bakit? May witness lang eh. Hinuli po, ganito, marami silang witness na talagang naganap yun. Marami po silang witness. Siguro, no? Yung panahon na yun, nililista lang yung mga pangalan nun. Hindi naman bago patayin. Hindi naman bago patayin, naglilista pa yung mga Germans eh. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Malawakan po talaga yun. Hindi naman, ito, may listahan pa sila ng mga kakatayin. Hindi po. Basta Hudyo ka, kinuha ka, tinitignan lang. Maramihan po yun. Yun po ang systematic. No? Yun pong sa Holocaust na yan. Pero ikumpara mo ba yan sa Holocaust? Hindi po pwede. Bakit po? May pamilya po eh. Yung 30,000 na sinasabi nyo, nilibing po yan. Yung 30,000 na sinasabi nyo, totoong tao dapat. Ang tinatanong ni BP Sara, asan yung pangalan? Hindi nyo po pwedeng ikumpara yan sa World War II. Dahil eto pong mga to, nilibing. Eto pong mga to, mayroong kamag-anak na buhay. Hindi po, unlike po dun sa Holocaust, buo-buong mag-anak po, sino pa yung maglilista? Yung mga nakatakas, yung mga nakaalis, yung mga, di ko alam kung paano nangyari. Ilabas ninyo yung 30,000. Hindi mo po pwedeng sabihin na, hindi kinakailangan yan. Kung hindi po yan, at yan po ay hindi kayo nagbigay ng pangalan, ibig sabihin, ang sinasabi ni Conti, wala kaming pangalan ng 30,000. Pero isa lang daw ang magkwento nung ginawa ni Duterte
Ayan, no? Ulitin ko lang, ha? Ayan. Could be established by the testimony of even just one person. So may isa lang daw tumistigo, okay na. No? May sistematiko ng pagpatay. Moderno na po ngayon. Moderno na. Kung totoo yung 30,000, nilibing po yan. Hindi naman po, iniiwan nga di ba? Ang katangian po ng war on drugs na sinasabi nyo, di ba yung mga pamosong picture nyo dyan, yung nasa kalsada at yakap-yakap ng mga kamag-anak, lantaran po yung binibintan yung war on drugs. Ang tanong, asa ng pangalan? May nalalaman ka pang Holocaust, ha? Asa ng pangalan? Pag walang pangalan, walang kaso. Okay, bawal daw magsalita, hindi naman tayo abogado, pero kahit po hindi abogado, 'di ba? Kung wala kang biktima, wala kang kaso. Pwede mo ba sabihin yan si Badong mukhang ano yan, tignan mo nga, mukhang manyak yan. Malamang 70 na rape niyan. Sino-sino 'yun? Sino-sino yung mga winalanghya ni Badong para mo matawag 'yun? Hindi, itsura pa lang niya eh. Tsaka may nakapagkwento na isa. May nagkwento na isa na may ginawa niya ng kahalayan. Kahalayan? Kahalayan? Ganun po yun. Pwede mo ba akong kasuhan dahil may isang nagsabi na ginawan ko siya ng kahalayan? Tapos rapist na ako ng 80 dahil tinantya mo. Kung ilang oras ba sila nagsama. So kada isang oras, nakakagawa to ng kahalayan. Ilang oras sa isang taon po, 80 ni rape niya ni Badong. Sa totoo lang po, nag-arrive sila sa 30,000. Itanong niya po, may nagkwenta na niyan eh. Kinuwenta lang nila. Tinantya lang nila. Baka akala nyo, nagloloko ko. Ito po. Sana lang kay Vice President, tuloy natin si Conti. Sana lang kay Vice President, Sara, total may oras naman po kayo. Pag-aralan nyo po ng mas malalim yung pong ikakaso doon sa tatay nyo. Clarification, the 181 pieces of evidence talk about preliminary matters. For example, what language will be the testimonies be in? Do you have documents? How many pages are these documents? Hindi po ito yung mismong ebidensya. And there will be more. Marami pa raw silang ilalabas na ebidensya. Meanwhile, lihim muna. Pati yung pangalan ng taong mga napatay, lihim muna. Maghanap pa po sila eh. Maghanap pa po sila ng mga kahawig. Pupunta siguro sila sa mga ilan na listahan ng mga namatay nung panahon ni Duterte. Eto. Walang pangalan, di alam kung hindi yung mga unsolved crimes. Si Duterte may kasalanan niyan lahat. Rape po to eh. Sama nyo na yan. Rape with murder tong kaso nito. Naku, mas maganda pa yan. Utot nyo, 30,000, mag-produce kayo ng 30,000. Hindi yung pinagbubulan nyo. Eto pa sinabi ni Conti. For them to come out with this 181. Ayan. According to Conti, Sara Duterte's demand for a list of 30,000 fatalities was an attempt to divert attention away from accountability. Ikaw naman, no? Alam mo, Conti, katarantaduhan na yung pinagsabi mo. Tignan nyo po, maniniwala kayo rito. According to Conti, Sara Duterte's demand for a list of 30,000 fatalities was an attempt to divert attention away from accountability. Dinadivert na lang daw ni Sara Duterte. Alam mo, Conti, nakakulong yung tatay. Dinadivert pa rin niya.
Kino-question ka niya bakit kinakailangan nakakulong yung tatay niya. Asan yung 30,000? Hindi diversion yan. Ang dami niyong alam. Diversion pa ba yun nakakulong yung tatay niya? Lahat ng sinasabi ni BP Sara ngayon, pinatutunayan niya na dapat hindi nakakulong ang kanyang tatay. Hindi, wala pa tayo ron eh. Wala pa tayo doon sa ebidensya nila eh. Huwag tayong advance. Hayaan lang natin sila maglabas ng ebidensya. Kala mo mga abogado tayo. Ang sinasabi ko lang, asan yung 30,000 na namatay? Yun pa lang ang hinahanap eh. Sinasabi mo na, ay, hinahanap mo pangalan ng mga namatay? Diversion lang yan. Bakit mo hanapin? Diversion lang yan. Nakakulong yung tatay niya. Sasabihin mo, diversion. Kino-question ni Sara Duterte, bakit nakakulong yung tatay ko? May totoo bang 30,000 siyang pinapatay? Asan yung 30,000? Ay, diversion lang yan. Tignan nyo. Magandang ginagawa ni BP Sara eh. Nakikita ng taong bayan na pinakulong nila si Tatay Digong nang wala naman talaga. Oh. Pagbaling daw sa issue. Grabe. Ano yung issue? Nakakulong si Duterte, yan yung issue. At bakit siya nakakulong? Dahil sabi nyo, may sistematikong pagpatay. 30,000. Asan yung pangalan? Yun ang sinasabi. Asan yung mga namatay? Ito raw ang real question. The real question, guilty ba si Duterte? Anong guilty nga? Saan? Sino? May pinatay siya. Marami. Guilty ka ba? Sino yung mga pinatay? Huwag natin pag-usapan yan. Diversion yan. Basta may pinapatay ka. Guilty ka o hindi? Sino nga mga pinatay? Ay, hindi po pwedeng tanungin nyo sa amin sino. Diversion yan. Putang, ngayon lang ko nakarinig na tinatanong, meron ba namang sinampahan mo ng kaso? Ikaw ay kinasuhan ko dahil may pinatay ka. Sino pinatay ko? Secret. Huwag mo na i-divert. Hindi po pwedeng i-divert. No? Binabaling ninyo ang atensyon. Sabi ko may pinatay ka. Sino nga po pinatay ko? Aba, dinadivert mo. Si Sara Duterte na ngayon na may kasalanan. Sino po ang pinatay? Sino po pinatay ko? Bakit nyo ako pinagbibintangan na pumatay? Huwag mong i-divert. Pinagbintangan na kita. Huwag mo nang tanungin kung sinong pinatay mo. Basta may pinatay ka. Basta, nakakulong ako eh. Kumakanta ng habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Nakakulong ako. Sino po pinatay ko? Dinadivert mo ang usapan. May pinatay ka tapos. Anong pangalan? Magaling kayo sa diversion. Sinabi ko na nga may pinatay ka eh. Sino pa pinatay? Hindi ba panda-divert yan? Niloloko niyo mga tao. Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Boys and pain. Hindi po hearsay. Ano yan? Diversion. 30,000? Diversion yan. Bakit nyo tinatanong kung sino pinatay? Dinadivert nyo usapan na. Okay, ano pa? If there is a plan that involves a widespread, systematic, recurrent attack against a civilian population, even one murder may be considered crime against humanity. Isa pa tong Abada na to. Hindi po crime sa humanity yun. Ito po ang pinakamalupit, no, na sinabi ng spokesperson. They took it a sample, but that's not all the force prosecutor have actually requested. Now, for more details, we will discuss it during the process. Yung 43 daw po, ayan no, the ICC, yung mga ICC daw po, yung 43, they took the 43 incidents as sample for the purpose of this arrest warrant. Sample lang daw po yun. Bakit survey ba yan? Sino yung 30,000 na pinatay? 43 yung sinasabi, sample daw. Alam niyo po, nagsasample lang, survey.
Dahil hindi po natin pwede, ganito po yung survey, no, para maunawaan nyo. Palagay nyo ng 80 million. 80 million yung Pilipino. 'Di ba ganito ginagawa nila sa survey? Bakit po mahirap paniwalaan yan lintik na survey niyan? 80 million, ilan ba ang botante? Palagay nyo na ang botante ay 70 million o 80 million. Kukuha ng 1,500. Ayan na yun. Yan yung survey, 1,000. Sample po. Sample ng population. 1,500 lang po yan sinasurvey. Tapos magka-come up na nila, ang leading po sa eleksyon ay si Tulfo, Lacson, Soto. Laglag po lahat ng Duterte. Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Boysen. Hindi po pwede na kinasuhan nyo yung tao, sinasabi nyo maraming pinatay, kumuha lang kami na sample. Survey ba yan? Kaya konti, sira na kayo sa tao. Wala kayong mapakitang pangalan na 30,000. Pinakulong ninyo si Tatay Digong. Nag-imbento kayo ng 30,000 na tao na hindi naman totoo. Okay, punta tayo rito ngayon. Hirap na hirap po akong pakinggan. Alam nyo noon, katulad nyo ako, nanonood lang tayo, isa lang po impormasyon na pinagkukunan natin. Ano po yung impormasyon na pinagkukunan po natin pag mga eleksyon? Yung pong mga tinatawag na political analysts. Ano po yung ina-analyze nila? Yung pong mga survey. Nung araw, bago po magkaroon ng mga political vloggers, bago po makulong si Tatay Digong, no? Bago po lahat ng ito, ang mga political analysts at saka yung mga survey, magkakasama po yan, pati yung mga anong tawag dito? Media. Paano nagtatrabaho yan? Pag may lumabas na survey, mag-imbita ng political analyst. Bakit nangunguna si Bongo? Ang galing. Bakit ngayon? Bakit wala sa listahan si ganun? Di ba? Ngayon, nakikinig ako kanina, magaling yun eh. Lagi kong si Herman. Yung yung mga political, ang trabaho nila yung mangampanya sa politika. Kaya nagsusuri sila kung ano nagaganap, sino mananalo, sinong matatalo, no? Kaya lang po, may mga political vloggers na eh. No, nalalantad na yung mga survey na yan. May mga kalye survey na rin, no? Hindi nyo naman naipapaliwanag. Walang nagpapaliwanag na political analyst. No? Wala ni isa na political analyst na nagpapaliwanag sa live na nakikita ng tao yung mga kalye survey. Wala. Hindi nila kayang ipaliwanag yan. Bakit? Talo sila eh. Panalo yung mga Duterte. Di ba? Ikalawang phenomenon na hindi kayang ipaliwanag. Hindi kayang ipaliwanag. Kaya malalaos po ang mga political analysts. Pag nanalo po ang mga Duterte, majority ng mga Duterte, wala na po maniniwala dyan, no? Sa mga political analyst na yan. Dahil yung pag-analyze po nila, nakabase lang sa survey. Yung survey po, kino-question namin. Ako particular, pinakamatalinong henyo sa politika na hindi nyo alam, mga mainstream media. Hindi rin naman natin alam yun, na henyo. Okay. Laos na po yung pag-analyze ninyo eh. Dudurugin po kayo ngayon dahil yung nasa ground, iba po ang sinasabi. No? Na-analyze nyo po ba yung 2 milyon na hindi nyo pinakinggan? 2 milyon na kasapi ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang po 2 milyon yun. Marami pa yun sa iba't ibang parte ng Pilipinas na hindi kayo nakinig.
Na-analyze nyo po ba yung boto nila na solid? Na-analyze nyo ba yung botong solid ng KOJC ni Pastor Kibuloy? Hindi. Dahil wala naman kayong pakialam sa mga solid vote eh. Ang survey, by ano lang po kayo. By, eto papaliwanag ko muna sa inyo Maaring nagiging totoo yan, pero alam nyo po, kahit yung mga survey niya, sira po yan pagdating po ng senatorial. Ang taas ni Tess naman Tignan nyo po, before ng election nung tumakbo si Tess naman, yung hindi yung ngayon 2022 yung before yung 2022, halos hindi pumapasok si Tess naman Di ba? Si Joel Villanueva, pero biglang hindi ko alam top 3 si Joel Villanueva pero sa mga survey ng mga yan wala. Alam nyo kung ano hindi kinoconsider na survey? Yung solid vote ng mga religious organizations. Automatic yan Kung ilan ng KOJC, boboto lahat yan solid straight Duterte. Iba po yan sa natanong dito sa Davao, halimbawa nagtanong sila, kung ang sample na kinakailangan sa Davao ay 3 tao lang sa Davao City, 3 lang yung hanapin nila. Ay kung hindi KOJC yung tinanong, di ba? Pero kung KOJC yun, 10 yung iboboto ng KOJC, solid yun. Kung ilang milyon yung botante ng KOJC, 10 lang ang iboboto nila. Yung Iglesia ni Cristo, pag nag-solid yan, hindi pa natin alam kung sino. Pero malamang sa galit ng Iglesia ni Cristo, marami silang susuportahan na Duterte. Solid votes yan. Yang kala Villanueva, gigil na gigil si Villanueva Bakit nyo nililitis yung Pilipino sa ibang bansa? Solid yan. Yung mga solid votes ng mga religious organization, hindi kinukonsider yan ng mga survey. Ikalawa, never pa pong nangyari, Never pa pong nangyari sa mga survey before sa mga eleksyon ng mga eleksyon po ng senatoriables. Never pa pong nangyari yung mga solid straight na labanan. Straight na tantusan. Wala pa pong pangyayari na nananawagan ng straight vote. Wala pa pong nangyayari na nananawagan ng straight vote noon. Black voting, wala pa po yan. May nangangampanya niya noon pero wala pa po yung nangyari na talagang black voting, straight, binoboto. Ngayon lang po, sa galit ng mga tao, sa galit ng mga Pilipino, boboto yung mga Duterte supporters, hindi nila isasama yung mga tulpo. Hindi nila isasama yung mga ibang asungot, sila Abalos, etc. Lahat ng mga BBM, hindi nila iboboto yan. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin, masisira lahat ng political analyst ninyo. Hahanapin nyo si Badong pero hindi ako magpapa-interview sa inyo. O yan, kunwari hahanapin nila ako. Totoo yan. First time, bakit first time? Bakit maraming first time? May first time kayo na binabastos na Vice President Meron kayong first time na pinagkaisahang Vice President. Meron kayong first time na Vice President na tinawag na pusit. Meron kayong pinag-initan na Vice President, pamilyang Duterte na mahal ng mga Pilipino. Alam niyo po ba, pinakamataas sa survey ng mga umalis na presidente si Tatay Digong? 81%. Wala! Isang presidente naging 81% nung paalis siya. 81%, napakataas. Lahat sampalataya kay Pangulong Duterte. Sa totoo po, ang daming first time. Pero ang pinakamalupit na first time na ginawa ninyo, first time nyo na nagpakulong ng dating presidente ng Pilipinas. Yung pinakasikat, pinakamagaling, pinakamahusay na presidente ng Pilipinas, pinakulong ninyo for the first time. Wala pa pong nagaganap niyan.
O 91% ba? Kung wala pa nagaganap niyan, Badong, na first time na may pinakulong, yung galit ng mga Pilipino, first time din to. First time din po to. Kaya po may first time na nananawagan na straight. Nagsimula po itong eleksyon na to. Hirap na hirap si Badong na magsabi, straight natin kung ano sinabi ni Tatay Digong, wag ano mga reaksyon nyo. Hindi, ba't kami susunod dyan sa straight niya? May sarili kaming utak. Pero pagkatapos, nawi na lang hiya yung Vice President, pagkatapos na pinakulong yung pinakamamahal natin Tatay Digong, nananawagan si Tatay Digong, bilang ganti, ano po ginagawa ng tao ngayon? First time din to lahat. First time po lahat na nag-birthday si Tatay Digong na nag-celebrate ang buong mundo. Lahat ng tao sa buong mundo, hindi pa po nararanasan to. Na nag-celebrate ang iba't ibang bahagi ng mundo. First time po yan. First time kami nasaktan. Todo, hinamak. First time na grabe yung mga pondo na nawawala. First time. Tapos wata-wata lang. Tawa-tawa lang po yung mga kalaban natin, no? Pinagtatawanan tayo. Tapos, first time na nagsampa kayo, 30,000 ang pinatay niya. Sino? Asan ang pangalan? Ay, diversion yan. Dinadivert niyo usapan, basta mamamatay tao yan. First time kami nakaramdam na pagkaawa, sakit, at first time namin gustong bumawi. Nagre-register ba yan sa survey? Opo. Paano nag-register yan ba doon? Number 1 si Bongo. Kahit sa survey na nila, first time din may anti-clear na araw-araw na dinadayok-yok kami. Araw-araw kaming pinagsasabihan ng masasakit. First time yan. Kaya ano mangyayari for the first time? Wala po yung survey na yan. Nagtataka nga ako paano ganyan lumalabas ang survey. Ito po sasabihin ko sa inyo, first time po kami boboto straightan. Mga Duterte supporters, boboto po ng straightan, makikita nyo po for the first time. Kung number 1 po si Bongo, kahit sa survey ninyo, alam nyo, kita nyo ha, as usual formula nilalagay nila sa survey, wala akong pakialam kahit na anong survey kayo. Pero ganito po ang lumalabas sa survey. Ang nilalabas nila sa survey, simple lang. Okay na kailangan, meron tayong, para hindi mahalata, kinakailangan may pumasok na Duterte. Kasi pag na-straight natin, 12 ng administrasyon, sasabihin naman na, teka muna, dugas yata yan. Ipasok na natin yung 2 senador nila. So pasok si Bongo at si di ba? Para hindi pa mahalata gaano na itong survey na to ay lang natin. Kinakailangan number 1 pa yung senador nila. O number 1 si Bongo. Alam niyo po ba si Bongo? Hindi naman number 1 yan nung presidente si Tatay Digong Di ko po sinasabing dinudugas nila. Kung ako po mag-iisip ng pandurugas, ganyan po magiging formula ko. Para hindi makahalata, lalagyan ko ng 2 administrasyon. Teka pala muna, boss, kinakailangan natin maglagay ng independent. Independent. Sino ba pinakasikat dyan? Si Willie Rebillame. Ilagay natin yan. Papasok dapat sa top 10. Katarantaduhan. Si Willie Rebillame na minsang in-interview sinabi, bet ako gagawa ng batas. Ang dami na natin batas. Yung po trabaho nyo. Ikaw, anong gagawin mong batas? May boboto kay Willie Rebillame? Utot nyo. Tapos pasok sa top 12 si Willie Rebillame. Utot nyo lalo. Paano nangyari na yung nilaglag nila, si Amy Marcos, nalaglag din sa survey? Ang taas-taas ni Amy Marcos sa... alam kong paliwanag kasi namamangka sa 2 ilog. Doon lang tumama yun. Nagtataka raw sila kay Abalos. Bakit daw laglagin si Abalos? Ang simple lang po na sagot dyan. Hindi siya Duterte, malalaglag talaga siya. Bakit yung iba nariyan pa? Hindi po, malalaglag po sila lahat. Ang pinag-aagawan po ng mga pro-Marcos, ano yung 2 nila? Sino yung 2? Kaya nga si Amy ganun na
Kaya nga si Villar, ganun ang tunguhin, di ba? Teka, kailangan ma-identify ako na Duterte ako para dun sa dalawang slot. Sa katotohanan po, dalawa na lang yung slot para sa kanila. Hindi pa ba totoo yung sangkatutak mayat maya? Ngayon lang po nagrarally na wala na pong plano-plano. Saan ba tayo? Liwasang Bonifacio. Oh, merong ano ron sa Liwasang, ay, lipat tayo, dito tayo, puntahan ng mga tao. Ay, lipat na yan, punta na tayo sa Plaza Miranda. Puntahan sa Plaza Miranda. Gigil ang mga tao. Totoo po. No? Hindi nila kayang ipaliwanag lahat ng political analysts yung nagaganap. Straightan po ang mangyayari ngayon. Malalaglag yung mga tulpo dahil Duterte ang marami. Paulit-ulit na ako rito. Lahat ng lugar na puntahan ng mga Duterte, mapa Baste, mapa Digong, mapa Sara Duterte, pinagkakaguluhan. Nakita nyo bang pinagkaguluhan sa isang lugar si BBM? Ganito po ang tagpo kala BBM. Bago pumasok si BBM sa maraming tao, may mauuna po, palakpak tayo, palakpak. Ang sisiglan ng mga ano, kami papalakpak dyan. Kaya kami narito dahil nabigyan kami ng 4-piece kami. Ikaw, bakit ka narito, Brad? Tupad ako eh. Tapos sasabihin nyo nananalo sa survey? Utot nyo. Ipaliwanag, bakit